many of our basic services, even oil companies, all of these are privatized, and these are controlled not by government, but these are not national industries. These are controlled by private sector or even the oligarchs. And this is the problem when you have a crunch time and you have facing like a war, even though it's far, pagdating sa may impact pa rin sa Pilipinas at hindi makagalaw ang gobyerno kasi hindi yan national industry eh. Unlike other countries, like for example, in China, or other countries like even Vietnam or Cambodia or Singapore or even Malaysia, ang may-ari ng kanilang, halimbawa, ng train, ng electricity nila, ng grid nila, or even halimbawa ng oil companies nila, gobyerno or the state. So the state can control, can impose ceiling sa presyo na, ops, wag tataas kasi mahihirapan ang mga tao. May ganon. They can do that. They can control the price increase. And the government will put buffer para hindi ang mag-bear ng crunch is yung mga tao. Pero in the Philippines, it's not like that eh. Kasi lahat ng industry natin na basic industry, basic services is privatized. So this is something that we need to also reflect and realize na hindi ibig sabihin na alam mo, kawawa ang Pilipino dito eh, to be frank eh. Yung mga pag ganitong sitwasyon, kapag ang basic commodities mo at basic services mo hindi hawak ng state at hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno to a greater extent, dahil hindi nga nila hawak yan at hindi yan nationalized, ganyan ang mangyayari. Kasi really, private sector or even the oligarchs o itong mga businessman, they will always transfer yung increase of cost sa consumer. And the consumer basically refers to us regular Filipinos. Tayo ang magbe-bear niyan. Always. That's always the case. Bakit, Prof, pag nagkagulo doon, ay mga ilang araw lang, isang araw lang, biglang sumipa agad yung pressure rito. Pero pag yan ang problema pag din. nagkaroon ng peace, halimbawa ganito na magkakaroon ng ceasefire muna, dadaan yung mga barko, papayagan for 2 weeks. Hindi mabilis ang pagbaba. Bakit kaya? Hindi kasi yun ang problema ng Pilipinas kasi mga opportunista din kasi ang iba nating mga may mga oligarchs tayo na may-ari ng mga oil companies or even foreign oil companies na very opportunistic naman ang dating na pag halimbawa nagkaroon ng gulo. Well, definitely the intuition is tataas ang presyo ng langis kasi oil producing countries nga ang nasa Gulf state. Eventually magtataas din sa Pilipinas. Sisipa agad ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sumipa ang pagtaas ng presyo ng langis. Well, to be very honest, dapat hindi ganun ka-automatic yun. Kasi supposedly may buffer ka, may supply ka pa. As far as the DOE is concerned, the Department of Energy, nasasabi nila, well, nabasa ko kanina, before 45 days. Ngayon, sinasabi na may 50 days daw until the end of May. So, kung may ganun kang sitwasyon, dapat ang pagsipa at pagtaas ng presyo ng langis at oil-related products like diesel, gasoline, and oil, and even pagtaas ng presyo ng pagkain at saka iba pa, well, to certain extent dapat hindi siya ganun bilis sumipa na every week makikita mo increase ng increase kasi supposed to be may buffer ka eh. 'Di ba? Kasi may supply ka pa, hindi pa naman nandun sa malapit sa crunch pero hindi pa talaga crunch. If we will take the Department of Energy pronouncement na really there is such a thing as still supply or buffer na would last 50 days or 45 days. So, ganon. Pero ang problema sa Pilipinas, may mga mga oligarchs at the same time, oligarchs in many ways and also yung corporations at saka mga business establishment at businessmen na they take opportunity at tinitake advantage nila yung ganitong sitwasyon to increase prices of goods. However, one thing also that you have to remember, may mga batas ang Pilipinas tulad ng Oil Deregulation Law na hindi kaya ng gobyerno or ng state na i-control ang presyo halimbawa ng langis, ang pagsipa or pag-increase ng presyo. Kasi hindi nila hawak yan eh. Dahil may batas kang ganyan eh. So kaya nga, ang dapat tignan siguro ng gobyerno tulad ni Marcos Jr. since we are in a state of national energy emergency, is paano mo i-amyendahan ng mabilisan yung mga batas
na existing na hindi nila makontrol ang pagsipa ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi well, almost everything in the country is privatized. So kapag privatize ka, ang gobyerno, walang direct na control yan. Tapos ang ginagawa ng mga halimbawa companies, pagtaas ng presyo, hindi naman sila ang nagbe-bear ng crunch eh. Pinapasan nila sa consumer. So it's us consumers na nakaka-feel ng crunch at saka ng difficulty kasi tayo ang nagbe-bear ng increase. Halimbawa, nag-increase ang kanilang cost when you talk about delivery kasi yung insurance tumaas dahil nga sa gera and all of others, ang transportation tumaas. Pag binenta nila yung produkto sa atin, malangis man yan or mabigas man yan or anything imported, hindi naman sila ang nagbabayad nung yung taas ng cost eh. Tina-transfer nila agad yan sa consumer. So ang ordinaryong Pilipino ang nagaano diyan, ang nagsasuffer diyan. At saka ang gobyerno dapat, you have what you call buffer fund. Like for example, oil. Pag tumaas, kapag may buffer fund ka, hindi mararamdaman ng mga Pilipino na tumataas kasi nababuffer ng gobyerno yan eh. Pero, well, may mga existing laws tayo that will not allow or will constrain the government or the state itself na, sa mga ganitong supposedly what you call mitigating measure. So yun yung problema ng Pilipinas. And one thing that we need to realize at this time, with all of this problem, yung crunch time because of the Middle East crisis and the existing economic struggle of the country, is many of our basic commodities many of our basic services, even oil companies, all of these are privatized. And these are controlled not by government, but these are not national industries. These are controlled by private sector or even the oligarchs. And this is the problem when you have a crunch time and you have facing like a war, even though it's far, pagdating may impact pa rin sa Pilipinas at hindi makagalaw ang gobyerno kasi hindi yan national industry eh. Unlike other countries, like for example, in China, or other countries like even Vietnam or Cambodia or Singapore or even Malaysia, ang may-ari ng kanilang halimbawa ng train, ng electricity nila, ng grid nila, or even halimbawa ng oil companies nila, gobyerno or the state. So the state can control, can impose ceiling sa presyo na, wag tataas kasi mahihirapan ang mga tao. May ganon. They can do that. They can control the price increase. And the government will put buffer para hindi ang mag-bear ng crunch is yung mga tao. Pero in the Philippines, it's not like that eh. Kasi lahat ng industry natin na basic industry, basic services, is privatized. So this is something that we need to also reflect and realize na hindi ibig sabihin na alam mo, kawawa ang Pilipino dito eh, to be frank eh. Yung mga ganitong sitwasyon, kapag ang basic commodities mo at basic services mo hindi hawak ng state at hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno to a greater extent dahil hindi nga nila hawak yan at hindi yan nationalized, ganyan ang mangyayari. Kasi really, private sector or even the oligarchs o itong mga businessman, they will always transfer yung increase of cost sa consumer. And the consumer basically refers to us regular Filipinos. Tayo ang magbe-bear niyan. Always. That's always the case. Opo. Dito po sa 10-point peace proposal, balikan ko lang, nababanggit nyo kanina, parang tingin nyo hindi rin tatanggapin ito ng Estados Unidos o ng Israel. Isa-isay natin, Admar ha, permanent end to the war. Reject any temporary ceasefire. Well, the word permanent itself is very debatable. What do you mean by that? So, pero kung ako si Trump, tanggapin ko na to, no? Pero ano yung guarantee na may permanent na no attack on Iran? Kasi the word permanent is loaded. Second, guarantee that Iran will not be attacked again. Well, siguro naman, kaya naman ibigay siguro ng United States ito at saka ng Israel. But maybe the United States can give in. Pero what about Israel? Kasi ang Israel, with the likes of Netanyahu, talaga ang kanilang ultimate purpose is talagang ma-eliminate ang Iran. Because ang Iran is a regional power that, kalaban, yung sa perception ba nila, kalaban nila. So, ang third is, and Israel strikes against Hezbollah in Lebanon. So,
ang question is not even on the United States. The question is if Israel will really agree to this. Very difficult itong number three. Number one and number three. Number one is debatable, permanent, and end to war, which is good but very hard for as far as the United States is concerned. The third one, end Israel strike against Hezbollah. I don't know if Israel will give in to this. The other one is halt to all regional attacks and not just against Iran. So ito naman, I think okay to. Number four, kaya. Madali lang. Kasi hindi lang Iran daw wag i-attack lahat ng regionals. Oh, well, good naman yan. Ito naman number five, full lifting of all US and international sanction on Iran. This is very difficult. Kasi pag sinabi mong international sanction, embargo of oil, the nuclear program of Iran, both civilian and military. Kasi right now, before the strike against Iran by the United States and Israel, there was a negotiations ongoing between United States and Iran saying na ang Iran willing na sila na okay, yung aming military aspiration to have nuclear weapons and hindi na namin gagawin yan, ito na lang kami dito sa energy sa civilian for civilian. So may ganon, mayroon ng willingness ang Iran to even surrender that kind of aspiration na magkaroon sila ng nuclear weapon. Pero right now after this war, I don't think so. I think they will really demand na, alam mo yun, they pursue. Kasi ito yung isa sa kanilang demand. And one of the sanction against Iran is this very specific nuclear program ng Iran. I don't think Iran will negotiate on that. So that is very difficult. And number five is very difficult. Number six, in return, Iran will lift its blockade and reopen the Strait of Hormuz. Kung papayag, so number 1 to 3 to 4, 5, which is okay naman. Number seven, a protocol for safe passage through the Strait of Hormuz. Okay then, related to number 6 and number 7. Number 8, Iran will impose a transit fee of $2 million per ship, per barko. $2 million na dadaan. That's a very expensive cost. Pero yun ang gusto nila because they need to recover funds and also they need to earn money kasi re-reconstruct nila ang kanilang nasirang infrastructure at ang bansa nila na tinarget-target at binomba-bomba. So I think that's possibly revenue generation. So 2 million per ship, ha? Oh my God. I don't know if Israel and US will agree to this and other countries. Kasi ang tanker na pumapasok dyan sa Strait of Hormuz, hindi lang naman US marami pa. Pero magkakaroon sila ng fee. And number 9 is, the fee will be split with Oman. Kasi Oman is very close to the Strait of Hormuz, geography speaking. And number 10, reconstruction of infrastructure destroyed by US and Israel demanded as a separate condition. So ibig sabihin, ang reconstruction ng Iran to restore Iran to the pre-war period would be paid by Israel and the United States. Ang tanong, papayag ba ang United States given that if you really look at the United States right now, every day this Middle East war is costing them $2 billion. That was Dr. David O told me when I had an interview with him last Monday night. So sabi ko, ang laki, $2 billion ang cost almost every day. So kung ganun na ang cost ng United States, tapos ikaw pa nagdidemand ng Iran na ikaw ang magbabayad sa reconstruction namin since binomba-bomba mo kami, malaking usapin yun. So if you really look at the 10-point negotiating point and agenda of Iran to facilitate what you call permanent end to the conflict na mayroon ngayon during the 2-week ceasefire. These are not easy agenda to talk about and discuss. And that's even on the part of Iran only. Mayroon bang negotiating point din si Trump at saka yung Israel na gusto nilang sundin ng Iran na kapag hindi yan nagtugma at hindi nag-agree, within 2 weeks, resume na naman sila sa kanilang gera. So, what I'm saying is the reality with all of this, these are not easy negotiating points, and it will take a lot of discussion and a lot of what you call political will from both sides to even settle kung anong kaya nilang i-give way doon sa 10 at ano yung pwedeng i-push. On the other hand, ang tingin ko sa Iran from my reading and from the reports na nababasa ko, and of course discussion with other people in the international level na sinusubaybayan itong Iran conflict,
Iran will not give in. Iran will be strong and it has a strong position to negotiate and to push for what you call the 10 na ano nila agenda nila in this political dialogue with the United States. So hindi natin alam, 'di ba? Well, we will see. We will see. Pero mahirap 'yun, ha. I'm not kidding, Admar. Mahirap yung 10 point on the part of Iran na hinihingi nila sa Israel and the United States. And I'm not sure if Trump is even capable or even willing, and even the United States will be able to comply with all of these things, and give in. So yan ay something that we need to monitor, and we will see in a matter of time in the next 2 weeks. Yeah.